At ito nga, yung pagpapalawig ng EDCOM 2 lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Ang detalye mula kay Radyo Patrol Willie Delgado Jr. Willie. Maraming salamat, Sandro. Aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang House Bill 6429. Ang panukala magpapalawig sa operasyon ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 hanggang sa dulo ng 2027. Ang EDCOM 2 o Republic Act 11899 ang inatasa magsagawa ng komprehensibong pagsusuri sa buong sistema ng edukasyon mula sa basic, higher hanggang technical vocational education. Ayon kay Tung Party List Representative Judah Sidre na siyang sponsor ng panukala, ang pagpapalawig nito ay tungkulin ng Kongreso na tiyaking hindi lamang naisip ang isang reforma kundi naisasagawa ang mga ito sa aktual na sitwasyon ng mga paaralan. Binanggit din ni Sidre na sa nakalipas na 2 taon, masusi ang naging pag-aaral ng EDCOM 2. Kabilang dito ang pakikipagpulong sa mga guro, estudyante, magulang at iba pang sektor. Lumitaw dito ang mga suliraning hindi pa rin nalulutas, mga gurong labis ang trabaho, mga patang hirap sa basic competencies at mga magulang na naghahangad ng mas maayos na oportunidad para sa kanilang mga anak. Kabilang din sa mga hamon ang magkakahiwalay na polisiya, luma at di nagkakaugnay na sistema at kulang na pondo para sa mga pangunahing pangangailangan sa edukasyon. Sidre, ang extension na ito ay hindi lamang para pahabain ng trabaho kundi para protektahan ang trabaho upang matiyak na mga rekomendasyong nailalatag ng EDCOM 2 ay may susulong ng malinaw at may direksyon. Ang approval na ito sa Kamara ay kasunod ng pag-aproba naman sa ikatlong pagbasa ng counterpart nito sa Senado. Bago nga pala ako magtapos, binabati ko nga pala ng maligayang kaarawan ng isa sa pinaka-importanting katawang lupa ng Prime Media TV. Ang Sino yan? ating ipangalandakan ng pangalang Sandro Ochona. Oo, kasi week-long to. Week-long celebration. Ay kahapon, napakahabang mesa ito. Oo, busog na busog kami. Wala ka. Papunta ako kasi nag-imbita nga si Sandro, di ba? Hindi natin pwedeng pahindihan yan. Yes. Itataobang mesa. Huwag lang si Sandro. Oo. Kumbaga, nagkaroon ulit ng karmagi doon dahil lahat pala pumunta doon sa birthday ni Sandro. Sinisipan yung ano. Oo. Alam niyo ba yon? Kaya Naulit yung nangyaring traffic nung Sabado. Noong December 6. Sabado yan, di ba? Nung nakaraang araw ba yon? Sabado. Oo. Sabado. Isa ka ba doon? Hindi, nadali ako dyan na Sabado. Na ilang oras ka? Dahil yung TNVS driver na nakausap ko, 4 na oras mula Pasig hanggang Marikina lang yun. Ang kagandahan kasi, nung time na nandoon na kami sa tapat ng yung isang mall dyan sa Masinag, binuksan yung isang island doon. So nagawa namin mag-U-turn lahat, eksaktong tapat namin, kaya nakalusot kami kasi dapat sana iikot pa kami sa Bandaron na malapit sa may Santa Lucia para makabalikan ng Masinag. Yun yung usual traffic na pinapairal dito sa Marcos Highway. Pero nagkataon, doon sa tapat namin, nung buksan yung island, pinalusot yung iba. Kaya nakasama kami doon, siguro nakasave kayo ng mga 2 oras sa traffic. Naswertehan. Ay, buti na lang. Buti na lang. Pero ilang oras din kayo? Inaabot din kami ng parang 2 oras din Na yata. dating. Ay, saglit lang kasi sa Marikina lang kami galing Paparig kami ng Antipolo. So, yung usual traffic, sabihin na natin may usual traffic, abutin ka lang siguro ng mga 1.5 hours, 1 oras kalahati. Oo. Ito may Pero nadagdag. nung araw na yon, doon pa lang sa Masinag area, inabot na kami ng kulang-kulang 2 oras. Ayun lang. Yung kahabaan kasi ng Marcos Highway, yung kabila niyan, Pasig. Yung kabila, Marikina. Kapag Correct. naipit Totoo ka yun. doon, di ba? Yung iba, 3 hours, 4 hours. Yung Marcos Highway kasi nasa-sandwich ng Nasa-sandwich ng Marikina, Pasig, Antipolo. Oo. Tsaka Quezon City, yung bandang Bukana. Oo. Kaya sa Bukana, pati nga sa Quezon City, pati Katipunan yan Hanggang Cubao pa nga, Kuyang.
balita ko nga, pati yata EDSA apektado di ba? Wala. Domino araw na effect yan. Yung iba naglakad na lang. Hindi kasi, Yung iba ay kaya kumain muna nga- sa fast food. Talaga? Hindi kasi Grabe. nga, kung 3 hours ka Totoo doon, yun. naiihi ka na nun. Oo. Di ba? totoo yun. Oo. Kasi dapat talaga, magsakripisyo. Mm-mm. Magsakripisyo, yung MMDA, nabitawan na nila, yung traffic management, at ipasa na lang sa iba. Kasi tapos na tayo magsakripisyo Patuloy tayo sa sakripisyo. Magkapit tayo na po sa traffic. Hindi, tsaka sa pagkakaalam ko, Kuyang Willie, Kuyang Willie, Pasko yung isi-celebrate natin, hindi naman Semana Santa. Prosesyon. Mas mabuti pa nga yung Semana Santa. Pag ganyan na Semana Santa, di ba, kadalasan, napakaluwag ng traffic. Di ba, dahil karamihan ng mga kababayan natin, umuwi ng kanilang mga probinsya. So, nababawasan ang traffic dito sa Metro Manila. Pag Semana Santa, di ba? Hindi natin alam kung maagang pinadanas sa mga motorista yung Semana Santa. Hindi, Dahil tsaka... naghirap ng katakot-takot sa gitna ng karsada. At saka unang weekend pa lang yun, ha? Ng December. Totoo Umanda yan. kayo ngayong darating na weekend. Yung iba pupunta ng party. Ubus na yung pagkain pagdating. Ano bang maipapayo mo dyan, Kuyang Willie? Baka naman Lalo may sa area ipapayo yan. pa. Tulad nung siya kasi Nangyari sa inyo doon nung weekend. nakatira talaga sa area na Oo. yun. Marikina. Wala. Ilalagay niyo naman ako Sa alanganin. Baka itaob na naman ni Kuyang Willie ang mesa. Oo. So, ibig sabihin pala, hindi napunta sa'yo yung pinagtabi ka namin Oo. Nasa Naku, mukhang may malaking pusa at daga na napadaan doon sa kusina Oo. Pero di bale. Namasakir yung itinira mo sa akin. Teka lang, Kuyang Willie, babawi si Zandro sa'yo. Ay, kailan ka ba mapapadpad ulit? At, damay na rin ako dyan. Alam mo, Para-paraan to mga. di ba, may restaurant sa ibaba natin. Di ba? Hilera yun. Mano ba namang yung mga hindi nakakain? No? May convenience store din doon. Makabawi-bawi. Huwag naman sa Pwedeng convenience Pancit store. Canton. Iluluto pa natin. Oo. Ayan. Oo. Imbitado daw ang lahat ulit ni Sandro sa Lunes, alas 7 ng gabi. Ay, sabi ko nga, may stab. Baka pumilan. Ako, baka totohanin. Pumilan marami. Alam mo, Kuya Willie, mag-extra ka na. Tama ka na. Ay! Parang nawiwili kayo, nagre-report lang ako. Uy, Parang Kuyang sige, Willie, tumama ulit ako. matanong lang kita, ikaw ba'y nagpaparcel? Nag-online shopping? Ay, oo. Oo. Yung sa mga delivery. Yes. Nabiktima ka na ba dyan ng scam? Meron na. Siya yung nangi-scam eh. Hindi ako yung nangi-scam. Ay, Ako yung biktima ng scam. Ay, paano naman? Willie Delgado Jr.? Nabiktima ng scam? Ng delivery scam? Paano? Naku, marami akong kwento pagdating sa ganyan. Siya, basta Anyway, balik ikwento sa inyo dalawa. basta ikwento mo, Kuyang, ha? Oo, pwede pa naman. Sige. Alright. Maraming salamat, Kuyang Willie Delgado Jr.